Hello, good morning mga boss. Magandang umaga, Seaman's Life. Bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Dating seaman pala, halos 12 years din nag-onboard. Retired at the age of 43. So, ma-share ko lang ang ating kaunting diskarte, Bakit tayo naagang nagretiro? Para naman doon sa ating mga kapwa marino ay matuto rin kayong mag-ipon. Unang payo ko dyan, mag-ipon at saka magnegosyo mga boss. At the age ko kasi na 34, 4 years pa lang tayong nagbabarko dyan. Nagsimula na tayo ng isang negosyo na hanggang ngayon ay tumatakbo. At yan ang ating pinagkakakitaan. Na tayo ay may malayang oras. Kita nyo naman alas 8 na tayo nandito pa nagapahuway-huway. Kasi meron tayo dyang tauhan. Shoutout sa aking kapatid na siyang nangangasiwa niyan. So nagtataka kasi ako dun sa aking kapwa mga maritime na halos tapusin nila yung buong lakas nila dun sa barko. Nagre-retiro yung iba sa age na 60, mayroon pang more than 60 sumasakay So labis akong nagtataka bakit sa ganung kahabang panahon gusto pa na rin sumakay, pero ako nakakasawa na yung halos position ko na hawak ko ng 9 years, pinagsawaan ko na yun. Bagamat talagang malaki ang sahod, umaabot ng mahigit 200,000. Pero nakakasawa yung ganon. Ang mas gusto ko yung ako naman yung bossing. So dun sa aking mga kapwa seaman na gusto pang magbarko, mga baguhan, mga bata pa lang, pakaintindihin niyo itong ating sinasabi, Kasi hindi naman habang buhay na tayo'y malakas, nakakapasa sa medical. Kaya wag ninyong waldasin yung inyong pera. Sa pagbabarko, matuto kayong maglagay sa negosyo. Wag kayong mag-ipon, wag kayong magbangko kasi walang kwenta sa bangko. Kasi na-experience ko, naglagay ko ng 400,000 sa bangko in 6 months. 2,000 lang yung tinubo, tapos hindi ko pa nakuha yung tubo nung ni-withdraw ko lahat. Tapos pakialamiro pa yung manager, bakit ko daw i-withdrawin? Anong pakialam niya doon ay pera ko? Sabi ko, ipag minegosyo ko, dagdag ko sa ibang negosyo, mga boss. Sana mapanood ito ng mga taong katulad ko na marino na gustong umasinso, na ayaw magbarko ng matagal, pero hindi alam kung anong dapat gawin, mga bossing. Kailangan humanap kayo ng isang negosyo na kinaaliwan ninyo, bagamat hindi agad kayo kumikita sa simula, pero kinaaliwan ninyo kasi dyan kayo matututong aralin yung mga bagay-bagay na dapat ninyong itama. Kaya kung kayo po interesado sa tutorial ko, pwede kayong mag-follow, pwede rin kayong makinig lang ng aking sinasabi. At lalong-lalo mga boss, yung inyong mga asawa dapat hindi gastador. Tapos hindi bilmoko, hindi yung mahilig gumala. Kasi kapag ganyan ang inyong partner, mahirap yan. Kaya doon sa mga binata pa lang, may mga girlfriend kayo, sa ngayon hindi pa yan lubos ninyong makikilala. Ngayon medyo pa yan, nahihiya-hiya, or di kaya nagpapa-good girl, ganon. Lumalabas ang tunay na kulay niyan kapag asawa mo na, yung medyo matagal-tagal na kayo nagkasama. Kaya mas maganda yung ang babaeng inyong makakasama, kilala ninyo ang background at saka yung magulang. Yun ang the best doon. Kaya hanggang dito na lang muna. God bless sa inyong lahat.